Tita, wala ba talaga nakatira dyan sa bahay niyan sa tapat? Kapag talaga nakikita ko yan, mapaumaga man o gabi, kinikilabutan ako. Pero para naman ako minamagnet. Kahit nakakatakot siya, ang ganda niya pa rin. Dream house ko kaya yan. Maganda naman talaga. Dating masayang bahay na yan. Ang mga diverang nakatira dyan. Abay, akala mo raw laging piyesta. Palaging may bisita. Tapos ang gara pa ng mga sasakyang dumarating. Tapos kapag namimili, naku po, makikita mo ang daming mga paper bag na puro mamahaling brand ang ibinababa sa kotse. Ang chismis pa nga ni Lolit sa akin kapag nag-grocery daw sila, hindi bababa sa 10,000. Abay, akalain mo yun? Ganun sila kayaman? Wow! Pero nakapasok na kayo dyan? Ay, oo naman. Ang ganda sa loob. Umextra akong kusinere dyan nung isang beses na nag-birthday yung bunsong anak nila. Akala mo palasyo. Mamahalin ng mga gamit. Mula sa mga sopa hanggang sa mga muebles. Ultimo mga kutsara tinidor nila, naku, mukhang tinubog sa ginto. May grand piano pa dyan. Pero totoo nga yata ang kasabihang kahit gaano karami ang pera mo, hindi ka maliligtas nito sa kamatayan. Lalo na't oras mo na. Isang araw, nagkasakit si Madam. Tapos namatay. Wala pang 1 taon ang lumipas. Yung asawang lalaki naman ang namatay dahil sa aksidente. Kasama yung bunso at panganay na anak. Yung pangalawang anak na lalaki naman yung sabi, namatay daw nang masunog ang bahay nila. May anak na lalaki yun Hindi ko alam kung anong nangyari sa bata. Namatay rin yata. Ang usap-usapan nga isinumpa daw ang pamilya nila. Pero nitong mga huling araw, may mga nakikita akong gumagawa riyan sa loob. Abay, mukhang may titira na. Nakakaawa naman sila. Wala man lang natira sa kanila. Kaya pala parang ang lungkot at ang bigat ng bahay na yan. Siguro, ang saya dyan ng buhay pa sila. Ay naku, oo, tama ka. Kahit na mayaman sila, ubod ng bait. Tuwing Pasko, namimigay ng Noche Buena package dito. Hindi sila madamot, mapagkumbaba at hindi matapobre. Hindi kagaya ng ibang mayayaman dyan. Kapag tumingin sa mga gaya nating nasa ibaba, akala mo mga ipis tayo. Sana isang araw, makita ko na kasing di man lang ilaw sa loob. Yung mabigyan ulit ng buhay ang bahay na yan. Sayang kasi ang ganda kong palaging madilim. Nagmumukha tuloy siyang haunted house. Have you ever met someone so strange and dangerous, yet so beautiful at the same time? Paano kung sa pagdating niya ay hindi lang buhay mo ang binago niya, kung hindi maging ang pintig ng puso mo? Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo at sumusubaybay sa inyong programa. 15 minutong makalipas ang 1:00 ng madaling araw nang simulan kong isulat ang ikukwento ko sa inyo tungkol sa sarili kong karanasan sa pag-ibig na natagpuan ko sa gitna ng panganib at katatakutan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Grace. Isa po akong freelance virtual assistant. Gising sa gabi, tulog sa umaga. Nakatira ako sa isang subdivision sa probinsya namin na medyo moderno na rin. Ulila na sa ama at kahit kailan ay hindi ko nakilala ang nanay ko. Walang kapatid at nakatira ako sa bahay ng mabait kong tita na walang asawa at isang mananahi. Sisimulan ko ang kwento ko sa isang malaking kulay puting bahay na nakatayo sa tapat namin. Maganda ito, parang palasyo. Ngunit sa kabila ng ganda nito ay nababalot yun ng dilim, misteryo at katatakutan. Ang sabi ng mga tsismosa naming kapitbahay, pinamumugaran daw ang bahay na yun ng multo. Hanggang isang gabi, nagulat ako nang may tumira sa bahay na yun. At dito ko nakilala si Cairo, isang misteryosong binatang palaging mag-isa at tila nagtatago sa mundo. Tita? Tita Chayong! Grace, nandito ako sa labas.
Oh, anong ginagawa niyo dyan, tita? May pasok ka ba mamaya? Wala po, day off ko. Ano meron? Lumabas ako ng bahay at naabutan ko si Tita Chayong. Nakausap sa labas ng gate namin si Aling Lolit, ang numero 1 chismosa doon sa subdivision namin. Nang tumingin ako sa paligid, ay nakita ko rin ang iba pang kapitbahay na nasa labas. Lahat sila ay nakatingin sa malaking truck na nasa harap ng puting mansyon at isa-isang nagbababa ng mga gamit. Hindi lang yun basta mga gamit. Halatang mamahalin at ang mga appliances ay mula sa mga sikat na brand. 2 lalaki, 3 kasambahay at ang mga pahinante ng truck ang nagtulong-tulong sa pagpasok ng mga gamit. May titira na nga riyan? Ay oo, di ba nga sabi ko sa'yo? Hindi lang namin inaasahan na ngayon na pala lilipatan yan. Nagulat nga kami dahil biglang dumating kanina yung truck at yung isang van. Tapos nagbaba na sila ng mga gamit. Hindi nyo ba nakikita? Ang gaganda ng mga gamit. Sino raw pong titira? Hindi ko pa nga alam. Kanina tinanong ko yung kasambahay ayaw naman magsalita. Ikaw naman kasi, huwag mong ipahalata na chismosa ka. Abay syempre, hindi ka sasagutin ng mga yan. Hindi ka naman kilala eh. Ilang sandali pa ay natapos na ang pagbaba ng mga gamit at naipasok na sa malaking bahay. Nang umalis ang truck, ilang sandali pa ay dumating ang isang magarang kotse at pumasok sa bakuran ng mansyon. Pati ako ay napatulala sa ganda ng luxury SUV na yon. Pero mas natigilan ako nang bumaba ang driver ng sasakyan. Matangkad. Nakatalikod ito, pero kitang-kita ang malapad nitong balikat at likod. Nakasuot ng maong na pantalon at hoodie. Nang makita rin ng mga kapitbahay namin ang lalaki, lumakas ang mga bulungan ng mga ito. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko nang biglang lumingon ang lalaki at nagtagpo ang mga mata namin. Kinabahan ako at nahiya, Madam Venus, kaya mabilis akong tumalikod at pumasok sa bahay. Sige Lolit, dito na ako sa loob. O sige, dito na muna ako at makikibalita pa. Itong si Lolit, napaka-bad influence. Sa halip na tapos na ako sa paghihiwa ng iluluto ko napatambay na ako sa labas. Nakita niyo lumingon yung lalaki? Oo, mukhang pogi. Sayang nga lang, kalahati lang ng mukha yang nakita ko. Siya kaya nakabili ng bahay? Siguro. Ay, sa wakas! Makakita ko na rin may ilaw yan sa gabi. Dahil day off ko, buong araw lang akong nanood ng paborito kong Korean drama. Dahil sa ganda ng pinapanood ko ay hindi ko na namalaya ng oras. Ang huling tingin ko sa wall clock ay noong bago ako kumain ng hapunan na 6:30 ng gabi. Kaya ganoon na lang ang gulat ko nang makitang 10:30 na. Napahawak ako sa tiyan nang muli akong makaramdam ng gutom. Napilitan akong ihinto ang pinapanood ko at bumaba sa kusina. Pero pagbukas ng ref ay walang ibang pagkain. Naalala ko na bukas pa nga pala kami mag-grocery ni tita. Kaya naman umakyat ako at kumatok sa kwarto niya. Tita, Oh, bakit? magpapaalam lang po ako. Labas muna ako. Pupunta ako sa convenience store. Diyan lang po sa labas ng subdivision. Bigla ako nagutom eh. Sige. Yung taser dalhin mo. Mag-scooter ka na. Opo. Ikaw tita, may gusto kang ipabili? Siopaw na lang ang sakin, anak. Yung asado, ha? Sige po. Nagmamadali akong nagsuot ng hoodie saka ko kinuha ang susi ng motor.
Pagkatapos ay kumuha lang ako ng pera, saka ko yun nilagay sa silid ng bulsa ng sweatpants ko. Habang ang taser naman ay nasa bulsa ng hoodie ko. Dinala ko na rin ang susi sa front door para hindi ko na maabala si tita. Paglabas ko ng scooter sa bakuran, tumingin ako sa kalye. Halos wala ng tao doon. I-start ko na lang sana ang scooter nang matigilan ako nang mapansin ang malaking bahay sa harap namin. Napangiti ako nang makita ko ang ilaw sa buong bahay. Mula sa mataas na glass wall ay naaaninag ko sa likod ng manipis na kurtinang puti ang nakasinding malaking chandelier na nakasabit katapat ng grand staircase. Ang hardin ay may mga ilaw na rin. Napangiti ako para akong bata na tuwang-tuwa habang pinagmamasdan ang buong bahay. Lumabas ang ganda nito ng mailawan at naayos. Ang ganda! Teka, anong tunog yun? Piano? Oy, Grace, ano pang tinutunganga mo riyan? Umalis ka na bago ka pagabihin ng husto. Opo! Simula nga bukas, wag mo nang kinakausap yung lolit na yun, ha? Abay daig pang epidemya, ang lakas makahawa ng pagiging chismosa. Si tita talaga. Ikaw din naman eh. Nahawa na sa pagkatsismosa ni Aling Lolit. Excuse me, curious lang ako. O siya, lumarga ka na. Mag-iingat ka, ha? Bumalik ka kaagad. Opo. Isang umaga, habang nag-aalmusal ako, napalingon ako sa labas nang may isang delivery rider na dumating. May parcel daw at bayad na. Medyo nagtaka pa ako dahil wala naman akong naaalala na may in-order ako online. Kinuha ko na rin yon dahil baka para kay tita yon. Pagkakuha ko nito, bumalik na rin ako sa loob at tinapos ko ang kinakain ko. Umiinom na ako ng tubig nang may napansin ako sa parcel. Eksakto namang dumating si Tita Chayong galing sa pagde-deliver nito ng mga tinahing shorts. Teka, hindi naman sa atin to ah. Ano ba yan? Parcel po, tita. Akala ko sa inyo. Tinanggap ko na kasi bayad na raw. Pero ibang pangalan pala nakalagay. Cairo? Cairo Di Vera? Saan ba yung number 14? Aba, san pa? Di dyan sa tapat. Sa malaking bahay? Oo, pero teka sandali. Bago yan na. Di Vera ba ikaw ang apelyedo? Opo. Di Vera. Kamag-anak siya kung ganun. Hindi raw chismos. Ay nako, sandali nga. Sinasapian ako ni Lolit, ha. O sige na nga, dalhin mo na dun yan. Hala tita, nakakaya naman. Ay naku, sus, iaabot mo lang naman eh. Sige na nga. Dalhin mo na yan para makapunta na tayo sa bayan nang makapamalengke na at makapag-grocery na tayo. Sige po. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan, pero wala naman akong choice. Kaya lumabas ako ng bahay nang dala ang parcel. Mula doon ay naririnig ko na naman ang tunog ng piano. Ang mga taong dumadaan sa tapat ng mansyon ay napapalingon. Ang hardinero na nakita kong may ginagawa sa garden nila kanina ay biglang nawala. Lumingon pa ako kay tita na nakatanaw sa akin mula sa pinto ng bahay namin. Sumenyas pa siya na tawagin ko raw, kaya sumigaw na ako. Tao po! Tao po! Paano ko maririnig? Ang lakas ng sound trip nito. Tao po! Tita, wala, hindi ako narinig. Sige lang, tawagin mo lang. Kasi naman eh. Tao po! Tao! Ay, bukas pala. Pasok na kaya ako? Wala naman siguro aso dito. Wala naman ako nakitang kasama nila eh. May doorbell naman sana pero sira na ang pindutan nito.
Hanggang sa paghawak ko sa rehas na gate ay bahagya itong bumukas. Lumingon ako kay tita at sumenyas na papasok na lang ako. Nag-aalangan man pero tumuloy na rin ako dahil wala namang nakakarinig sa akin. Habang palapit ako ng palapit sa bahay, lalo akong humahanga sa ganda at laki nito. Hanggang sa wakas ay nakatayo na ako sa malaking front door. Bahagya yung nakabukas. Mula sa kinatatayuan ko ay nakita ko ang lalaking bumaba sa SUV nung araw na lumipat sila dito. Nakatalikod siya mula sa pinto habang nakaupo sa piano at tumutugtog. Sigurado kong siya yun dahil hindi ko makakalimutan ang malapad niyang likod at balikat. Nakahoodie na naman siya pero hindi nakapatong ang hood sa kanyang ulo. Hindi na ako nangahas na pumasok. Huminga ako ng malalim saka kumatok ng malakas. Doon huminto sa pagtugtog ng piano ang lalaki. Tao po! Sir! Good morning po! Hinday! Hinday! Ay, ang gwapo ng boses. Josie! Sir? Nandiyan na! Nakita kong pinatong nito ang hood sa ulo saka tumayo. Nang humarap ang lalaki at naglakad palapit sa akin, natulala na lang ako sa kanya. Para akong nakakita ng aparisyon. Ang lakas ng dating nito. Alpha male kung ilalarawan ko sa modernong salita. Ang paglalakad niya ay parang puno ng impluwensya sa lipunan. Pero nang buksan na niya ng tuluyan ang pinto, bahagya akong natigilan nang makita ko ng malapitan ang mukha niya. Gwapo siya at ang ganda ng pares ng mga mata niya. Ang kulay ng balat niya ay hindi kayumanggi at hindi rin maputi. Pero alam kong hindi siya purong Pinoy. Matangos ang ilong at parang kay sarap humalik ng mapula niyang labi. Malapad din ang dibdib at halatang batak sa workout. Ngunit ang kakaiba kong napansin sa kanya ay ang peklat sa kaliwang pisngi niya pababa sa leeg. Parang nasunog ang kanyang balat at nagdikit-dikit yun. Ang dulo ng kanyang kaliwang mata ay bahagyang nakababa na parang nahila yun at dumikit sa balat. Hindi ako nagpahalata at ngumiti pa ako sa kanya. Hello po, sir. Sorry po sa abala at kung pumasok na ako ha. Kanina pa po ako tawag ng tawag sa labas eh. Mukhang sira rin po yung doorbell nyo. Naiwan nyo pong bukas yung gate kaya tumuloy na ako. May kailangan ka ba? At iaabot ko lang ho ito. Sa inyo yata tong parcel eh. Sa amin po kasi bumagsak. Nakapangalan kay Cairo Di Vera. Dito nga yan. Salamat. Sir Cairo, Ah, siya pala yun. Asan ba kayo? Kanina pa ako tawag ng tawag sa inyo. May tao pala sa labas, walang sumasagot. ay sorry po sir. Nagka-problema kasi sa gripo sa likod eh. Inayos lang po namin ni John. Tumawag ka nga ng gagawa ng doorbell. Opo sir. Oh, eto na po yung parcel. Salamat ulit. Pasensya na kung naabala ka. Wala po yun. Sige po, una na ako. Siya nga ho pala. Welcome po dito sa subdivision. Natutuwa ako na may nakatira na dito. Alam niyo po, gandang-ganda ako dito sa bahay na to. Palagi kong dinadasal na sana may tumira na dito. At tama nga ako, mas gumanda at nabuhay ang bahay na to. Lalo na nung mailawan sa gabi. Alam ko na kilala ang bahay na to bilang haunted house dito. Hindi ka ba natakot? Natakot po. Kaya lang naman nagiging haunted ang mga haunted house dahil wala nakatira eh. Ngayon meron na. Tsak na mawawala na mga multo na yan. Tsaka po, ang galing niyo magpiano. Nakaka-relax pakinggan. Salamat. Sige po, dito na ako. Isang madaling araw, habang tinatapos ko ang pinapagawa sa akin ng isang kliyente ko. Sa gitna ng tunog na nililikha ng keyboard ko at ng mahinang background music ko, bigla akong huminto nang marinig ko mula sa mansyon ang malamyos na tinig ng musika mula sa piano. Hindi yun ganun kalakas para makabulahaw ng mga kapitbahay, pero sapat na para makarating sa pandinig ko. Sa
Sandali kong iniwan ang ginagawa ko at tumayo. Pagkatapos ay lumapit ako sa bintana at sumilip doon. Bigla akong napatuwid ng tayo nang makita na nakatayo rin sa bintana si Cairo at nakatanaw sa labas. Bahagya akong nagulat nang tumingin siya sa akin. Nahihiya akong ngumiti at marahang kumaway. Ang akala ko'y mapapahiya ako, pero gumanti naman siya ng ngiti at kaway sa akin. Hindi na rin naman ako nagtagal doon at binalikan ko na ang trabaho ko. Lumipas pa ang 2 oras, natapos ko na ang pinapagawa ng kliyente ko. Break time ko na, kaya bumaba ako sa kusina. Naabutan ko doon si Tita Chayong na naghahanda ng pagkain. Oh, buti naman at bumaba ka na. Nakahanda na itong pagkain mo. Tita, naabala pang tulog mo. Pwede naman akong gumawa niyan. Umihirin kasi ako at saka maaga naman akong natulog eh. Sige na po, ako na dito. Matulog na ulit kayo, Oh, tita. siya, taakyat na ulit ako. Nagkatinginan kami ni Tita Chayong nang marinig namin ang malakas na tunog na yun sa labas. Binaba ko sa ibabaw ng mesa ang mangkok na may lamang pagkain. Pagkatapos ay lumapit ako sa bintana at sumilip. Napakunot noo ako nang makita na may malaking asong itim na naglalakad sa labas. Ang laking aso naman yun. Aso? Opo, ayun oh. Palakad-lakad. Husky pa yata yun eh. Patingin nga. Oo nga no. Hala tita, baka mamaya nakawala yun. Tingnan ko kaya. O sige, pero mag-ingat ka. Baka mamaya agresibo yun at kagatin ka. Opo. Mahilig ako sa mga hayop. Ang totoo, sa maliit na halaga at sa abot ng makakaya ko, ay nagdo-donate ako sa mga animal shelter. May ilang pagkakataon na nag-rescue na rin ako ng mga stray cat at stray dogs. Naging foster fur parent ako bago ko sila hinahanapan ng forever home. Kaya kapag may nakikita akong aso o pusa na pag-alagala, automatic na sa akin na tulungan sila. Nang gabing yun din ang nasa isip ko. Lumabas ako ng bahay at bakuran. Hinanap ko ang malaking aso. Pero bigla yung nawala doon sa kalye. Nasaan na kaya yun? Grace, ano? Nasa na? Nawala po eh. Saan kaya sumut yun? Ang laki-laki niya. Paano nawala ng ganong kabilis yun? Pwede hayaan mo na, bumalik ka na dito. Kumain ka na. Kawawa naman tita. Baka mamaya makalayo yun. Wala na ka mo. Saan kaya pumunta? Babae? Sino yun? Hinanap ko pa muna sa likod ng mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada ang aso, pero nawala siya. Sa halip na aso, pagharap ko, napakunot noo ako nang makita ang isang babae na ang layo mula sa akin ay 3 bahay. Pamilyar siya, pero dahil sa distansya at madilim pa sa kinatatayuan niya, hindi ko makita ng maayos ang mukha ng babae. Nagtaka ako nang bigla siyang tumakbo at pumasok sa kakahuyan na nasa likuran ng mga bahay doon. Oy, Grace, ano pang tinitingnan mo dyan? Wala po tita. May babae kasi. Pumasok ka na dito. Opo. Ay, tita! Ayun yung dog! Napangiti pa ako nang makita ang malaking aso na hindi ko alam kung saan nanggaling dahil ang atensyon ko ay nasa tita ko. Dahan-dahan itong humakbang palapit sa akin, pero habang palapit ito ng palapit, nawawala ang ngiti ko. Nang unti-unti kong nakita ang kakaibang bagsik ng mukha nito.
Matalas ang mga ngipin nito at umaagos ang laway mula sa bibig nito na may kasamang dugo. Ang mata niya ay nanlilisik na parang magliliyab yun anumang oras. Higit sa lahat, doon ko lang napagtanto na hindi normal ang laki nito sa karaniwang size ng Siberian Husky. Imposibleng lobo ito dahil wala namang ganoong breed dito sa Pilipinas. Nakaramdam ako ng takot at napaatras nang pumorma itong susugurin ako habang galit na galit siyang umaangil sa akin. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari pero nakaramdam ako ng matinding panganib. Tita, Oh, bakit? tita, iba niya yata to. Anong ibig mong sabihin? Easy, boy. Easy. Shh. Huwag ka na magalit. Tutulungan na nga kita eh. Saan ka nakatira, ha? Sinong amo mo? Pumitlag ako sa gulat nang kumahol ito at umalingaw-ngaw ang malakas na boses nito. Hindi ordinaryong kahol ang dating nito sa akin dahil biglang nanindig ang mga balahibo ko. Kasabay nito ay napalingon ako sa mansyon at nakitang mabilis na tumatakbo palabas si Cairo at sumigaw pa siya sa akin. Bakas sa mukha niya ang takot at pag-aalala. May dala siyang buntot pagi at nakatikom ng mariin ang isa pang kamay nito. Nagulat ako nang bigla niyang hinarang ang sarili niya sa akin. Wa, lumayo ka sa kanya. Bakit? Hindi aso yan, kundi aswang. Ha? Ano? Aswang? Panoorin mo to. Tita, sumusugod siya! Grace! Gusto rin mang tumakbo ni tita papunta sa akin ay hindi niya magawa. Dahil na rin sa problema sa balakang niya. Natakot ako nang tumakbo naman ang malaking itim na aso palapit sa amin. Bigla akong nagtago sa likod ni Cairo. Nang malapit na ito sa amin, ay hinagupit niya ng buntot pagi ang aswang at binato ng asin na kanina pa nito hawak sa kabilang kamay. Nang tumama ang buntot ng pagi at asin sa malaking aso, ay bigla itong umiyak ng malakas. Nasundan ko siya ng tingin nang tumakbo papunta sa likod ng mga nakaparadang sasakyan. Biglang nanlaki ang mata ko, Madam Venus, dahil sa halip na malaking itim na aso, ang babaeng nakita kong nakatingin sa akin ang lumabas doon at tumakbo sa kagubatan. Oh, wait lang. Paano nangyari yun? Naging tao yung malaking aso? Tama ang nakita mo. Ngayon naniniwala ka na. Puntik ka na, miss. Paano kung hindi kita nakita? Baka nilalapa ka na ngayon. Hindi ko alam na aswang yun. Mag-iingat ka sa susunod. Trust your instinct. Kapag naramdaman mo may panganib, tumakbo ka na kaagad. Dito sa klase ng lugar natin, probinsya at malapit sa kagubatan, hindi lahat ng nakikita mong hayop ay totoong hayop. At hindi lahat ng nakakaharap at nakakausap mo ay tao. Ang iba sa kanila ay aswang. Opo. Salamat po, Sir Cairo. Cairo na lang at huwag mo na akong pinupo. And you are? Grace? Sige na, pumasok ka na sa loob. Magsabit kayo ng bawang sa mga bintana para hindi kayo pasukin sakaling bumalik yon. Pumasok ka na dito, bilis! Salamat po, sir. Ilang araw na ang nakalipas matapos ang gabing unang engkwentro ko sa aswang. Hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Maalala ko pa lang ang itsura nito ay kinikilabutan na ako. Pero isa sa hindi ko makalimutan ay ang ginawa ni Cairo. Hindi niya ako kilala pero sumugod siya para iligtas ako. Nakakapagtaka rin kung paano niya nalaman na aswang ang malaking asong yon. Hanggang sa maputol ang pag-iisip ko nang kalabitin ako ng tita ko. Doon ko lang naalala na naroon na nga pala kami sa palengke. Hoy,
tulala ka dyan. Halika na, bayad na tayo. Ay, sabi ko nga, Ano ba yung iniisip mo, ha? Napapansin ko na madalas kang tulala. Yun bang tungkol sa aswang? tita, totoo palang aswang? Oo naman. Noon pa man ay naniniwala na ako dyan. Dahil minsan na akong nakakita ng aswang nung bata pa ako, doon yun sa probinsya namin ng lolo mo. Matagal na akong nakatira dito, hindi ka pa ipinanganak. Pero ni minsan, wala akong nabalitaan na may aswang dito. Napaka-safe dun sa subdivision natin. Nakita mo nga, nakakalabas ka kahit 10 oras ng gabi. Natatakot na tuloy ako lumabas sa gabi. Isipin ko palang na nakita ako ng aswang na yon, kinikilabutan na ako eh. Kung bakit ba naman kasi lumabas pa ako? Abay, mali mo bang aswang yon? At mali ba nating may aswang dito? Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Magpasalamat na lang tayo dahil hindi ka nasaktan. Ano kayang pwede? Ay! Sorry, miss. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang aksidente akong nabangga ng isang matangkad na lalaki. Medyo malakas ang pagkakabangga sa akin, kaya nawalan ako ng balanse at muntik nang matumba. Mabuti na lang at mabilis niya akong nasalo. Nang tumingala ako, nagulat pa ako at agad na napangiti nang makita ko si Cairo. Nagulat din siya. Agad niya akong inalalayang tumayo, pero sa halip ng umiti ay bigla itong nataranta at hinila ang hood ng hoodie nitong suot na parang pilit nitong tinatago ang kaliwang parte ng mukha niya. Cairo? Hi, ikaw pala yun. Sorry ulit. Wala yun. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga rin naman po, ma'am. Naku, Grace na lang po. Sige, dito na kami. Oo, wait lang. Busy ka ba? Marami ka bang ginagawa? May mga tanong kasi ako tungkol sa aswang. Anong tanong? Tara, doon tayo sa coffee shop pag-usap. Ha? Pwede bang sa bahay na lang? Sige. Nang patuloyin ako ni Cairo sa loob ng bahay, para akong bata na first time nakapunta sa Disney World. Manghang-mangha ako habang umiikot ang tingin ko. Ang buong akala ko ay hindi na matutupad ang isa sa mga pangarap ko. Ang makapasok sa loob ng dream house ko. Kung maganda ang bahay na yon sa labas, mas lalo sa loob. Para yung mga bahay ng mayayaman sa mga teleserye at pelikula na napapanood ko. Wow, ang ganda naman ng bahay mo. Binili mo ba tong property? Hindi ko binili tong bahay. Ako talaga may-ari nito. Ipinamana sa akin. Okay. Ang akala namin wala nang natirang pamilya mga Di Vera. Ang urban legend kasi, wala na raw natira sa pamilya nyo. Ako ang minalas na natira. Uy, anong malas? Hindi Ang sabihin mo, pinagpala ka dahil buhay ka. Kung ganitong mukha mo, hindi mo sasabihin yan. Sus, ano bang masama sa mukha mo? Hindi mo ba alam na asset mo yan? That's your uniqueness. Di mo dapat itinatago yan o kinakahiya. Salamat. Hindi ko naisip yan. Para sa akin kasi, sumpa ito. Madalas pinandidirihan o kinatatakutan ako ng mga tao dahil dito. Huwag ka makikinig sa kanila. Hindi ka nakakadiri o nakakatakot. Ang pogi mo kaya. Pero kung hindi mo lang naman mamasamain pwede ko bang malaman kung paano nagkaganyan yung balat mo? Apo ako sa ikalawang anak ni Don Edgar. Yung namatay sa sunog. Naroon ako nung araw na yun. Bata pa ako nun. Namatay ang daddy ko dahil sa pagliligtas sa akin. Pero nadilaan pa rin ang apoy ang mukha at braso ko. Kaya ito, lumaki ako nadala ang marka ng araw na yon. Istula akong isang halimaw sa paningin ng iba. Kinatatakutan, lalo na ng mga bata. Grabe naman sila. Hindi ka naman nakakatakot Mas nakakatakot pa nga yung aswang Pero bago tayo pumunta sa topic na yon, may tanong pa ako. Kung namatay na lahat ng pamilya mo, sino nagpalaki sa'yo? Ang best friend ni Daddy at ang abogado niya na si Tatay Tonyo. Matandang binata rin kasi yon. Kinupkup niya ako. Hanggang sa 2 months ago, namatay na rin siya. Kaya naisip ko na bumalik na lang dito. Baka sakaling dito, kahit wala sila, maramdaman ko pa rin na may pamilya ako. Nalungkot ako sa sinabi niya.
nakaramdam ako ng awa. Gaya niya, masasabi kong ulila na rin ako dahil hindi ko rin naman nakilala ang nanay ko. At least ako, nandyan si Tita Chayong. Hindi ko ma-imagine kung gaano kalungkot ang buhay ni Cairo. Marami man siyang pera, pero walang pamilya. Nang sandaling yon ay naintindihan ko na kung bakit kahit maganda ang mga mata niya, ay puno yun ng lungkot. Paano mo pala naalaman ang tungkol sa mga aswang? Sa lolo ko, bale, tatay siya ni Tatay Tonyo tsaka kay Mang Nestor. Albularyo yun, kaya maraming kwento tungkol sa aswang. Tapos nung tumira kami doon ng matagal sa probinsya nila, ilang aswang na rin ang nakita ko. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon na may nakaharap akong aswang. Ang hilig ko pa naman lumabas para pumunta sa convenience store. Lalo na kapag nagugutom ako at walang stock sa ref namin. Probinsya pa rin to. Puro puno ang nasa likod nitong subdivision. Kaya huwag ka nang magtaka. Pero hanggat hindi napapatay o umaalis ang aswang dito, huwag ka munang lumabas. Bumili ka na ng bibilhin mo kapag maliwanag pa. Kung ayaw mo mag-aya doon sa biktima ng aswang sa kabilang subdivision. May biktima siya? Sabi ni Mang Nestor, isa raw sa mga guard doon. Winasak ang tiyan, tapos walang lamang loob. Putol na yung bituka. Ew, ang gross naman nun. Maiba ako. Sa call center ka ba nagtatrabaho? Lagi ko kasing nakikitang bukas pang ilaw sa bahay niyo tuwing gabi. Virtual assistant. US time kasi ako kaya sa gabi ako gising. Ikaw rin naman palagi kang gising sa gabi. Naririnig ko palagi yung music na pinapatugtog mo. Dahil hindi ako makatulog sa gabi. Mula nang mangyari ang sunog na yon, hirap ako matulog ng maayos. Sinusubukan ko namang matulog sa oras, pero palagi akong ginigising ng pangyayaring yon. Kaya ako natutong magpiano. Kaya ako nagpapatugtog sa gabi para ma-relax ang isip ko. Kahit ang lumipat ka dito? Oo, hindi ko rin alam kung bakit. Nakakatulog lang ako ng mahimbing kapag marami na ako nainom. Dahil baka palagi kang anxious, isip ka ng isip ng kung ano-ano. Nakakatulog ka nga, magkakasakit ka naman sa atay niyan. Salamat. Hindi ko galing makipag-usap sa taong hindi ko kilala. Palagi ako nagtatago dito sa bahay dahil nagsasawa na ako sa palaging pinapamukha sa akin na nakakatakot ako. Pero ikaw, hindi ko yung nakita sa'yo. Nagulat ka ng konti pero sinalubong mo ako ng ngiti. Ang OA naman kasi yung ganong reaksyon na matakot sa'yo. So paano ba yan? Nag-open ka na sa akin. Ibig sabihin, friends na tayo? Friends? May FB ka, add mo ko. Doon tayo mag-usap, lalo na kapag hindi ka makatulog. Okay. Oh, kape mo. Yun ang naging simula ng pagkakaibigan namin, Madam Venus. Mula noon ay madalas na kaming nagkakausap, lalo na kapag sa gabi at may shift ako. Kapag break time ko ay tumatawag siya sa akin at nag-uusap kami ng kung ano-ano sa loob ng 1 oras habang nakasilip kami sa bintana. Ilang beses ko na rin siyang naimbitahan sa bahay para doon kumain. O kaya ako ang lumilipat sa bahay niya para doon kami kumain. Isang araw na day off ko, paggising ko ng tanghalian, nagulat ako nang bumaba ako at nakita ang masasarap na pagkain sa mesa. Ang mga pagkain na naroon ay hindi pamilyar sa akin at halatang pangmayaman. Wow! Kanino galing to mga to, tita? Kanino pa? Di dun sa friend mo. Si Cairo? Mismo. Bakit daw? Abay malay ko. Inabot lang yan ni Nestor sa akin. Pinabibigay daw sa'yo ng amo niya. Sandali nga. Agad kong tinignan ang phone ko. Napangiti ako nang makita ang chat niya. Mga paboritong pagkain daw yun ni Cairo at gusto niyang matikman ko. Hindi siya online. Ibig sabihin ay tulog pa ito o kaya may ginagawa. Kaya nag-iwan na lang ako ng mensahe. Nagpasalamat ako sa kanya at sinabi kong pupuntahan ko siya mamaya. Matapos yun ay agad akong bumaba at kumain. Lahat ng pagkain na binigay niya ay masarap at nagustuhan namin ni tita. Sakto naman na gumawa ako kahapon ng mango float at nagluto si Tita Chayong ng leche flan.
Kaya naisip ko na dalhan ko naman siya ng dessert. Pagkatapos kong kumain ay agad akong naligo at nag-ayos. Pagkatapos ay lumipat ako agad sa kabila. Pagpasok ko sa bakuran ay nakangiti akong sinalubong ni Mang Nestor. Hello, Mang Nestor. Kising na po si Cairo? Ay oo, kakagising lang. Pumasok ka na sa loob. Alam mo namang hindi ka na iba rito. Salamat po. Grace, Po? maraming salamat ha. Para saan po? Kasi mula nang naging malapit kayo ni Sir Cairo, kahit paano ay gumaan ang bigat na dinadala niya. Alam kong alam mo na ang nangyari sa nakaraan niya. Buong buhay ng batang yan ay nag-iisa siya. Oo nga't kinupkup siya ni attorney, pero palaging busy yun sa trabaho noong nabubuhay siya. Kaya wala rin siya halos oras para kay Cairo. Noong bata yan ay palagi siyang nabubuli dahil sa itsura niya. Kaya lumaking malungkot at galit sa mundo. Pero ngayon, mula nang nagkakilala kayo, nakikita ko na kahit paano ay marunong na siyang ngumiti. Ganun pala kalungkot ang buhay niya? Wala ba siyang girlfriend? Ang totoo ay isa yun sa mga dahilan. Kaya nagdesisyon siyang manirahan dito. May minahal na siya, pero nasaktan lang siya. Huwag kang mag-alala, Mang Nestor. Akong bahala dyan. Pasasayahin natin niya si Bossing. Ay, sige na. Pumasok ka na doon. Nandiyan na siya sa dining at kumakain. Pagbaba kanina, ikaw agad ang tinanong kung nakuha mo na raw ang pagkain. Kung ano raw ba ang sabi mo kung pupunta ka rito. Clingy siya. Sige po, pasok na ako sa loob at mukhang na-miss na ako ng boss mo. Kampante akong pumasok sa loob ng mansyon. Nakangiting itinuro ni Ate Josie, ang isa sa mga kasambahay ni Cairo, ang direksyon papunta sa dining area. Pagdating ko doon ay naabutan ko siyang nakaupo sa harap ng mesa at nakatalikod sa akin. Malapit na ako sa kanya nang bigla siyang tumayo at humarap. Bahagyang nagulat si Cairo nang makita niya ako. Pero nagulat din ako sa kanya dahil wala siyang damit na pang-itaas at naka-shorts lang. Bumalandra sa harap ko ang malapad niyang dibdib at biceps. Pero agad dumako ang tingin ko sa kaliwang braso niya kung saan nakita ko sa unang pagkakataon ang kanyang mga burn marks. Umangat ang tingin ko sa mukha niya nang pasimple nitong tinago ang braso sa likod niya. Nagmamadali itong nagsuot ng hoodie, saka pa lang siya komportableng humarap sa akin. Grace? Hi! Nagdala ko ng mango float at leche flan. Wow. Thank you. Thank you rin sa mga pagkain pinadala mo, ha? Ang sarap lahat. Nagustuhan namin ni Tita. Kaso mukhang mamahalin lahat eh. Huwag mong isipin yon. Basta kung gusto mo pa, sabihin mo lang. May nahanap akong masarap na restaurant sa city. Doon galing yan. Kagabi ko in order. Tapos, ipinadeliver ko lang ngayon. Josie! Oy, ano Josie lang? Mas matanda sa iyo yung tao. Ate Josie dapat. Tapos dapat yung tono ng boses mo maayos, hindi yung lagi kang galit. Akala mo lagi kang may kaaway. Ate Josie? Yan! Anyway, busy ka ba ngayon? Hindi naman. Day off ko eh. Halika, dun tayo sa taas. May ipapakita ako sa'yo. Hindi pa man din ako nakakasagot, hinawakan na niya ang kamay ko at hinila palabas ng dining area. Hanggang sa makarating kami sa hagdan ay hindi niya ako binibitawan. Pagdating sa second floor, dinala niya ako sa master's bedroom. Doon pa lang niya binitawan ang kamay ko. Medyo nailang pa ako ng kaunti nang mapagtanto ko na naroon kami sa kwarto niya. Kwarto mo to? Oo. Hala, anong gagawin mo sa akin ha? Huwag po kuya, huwag po. Sira. Hindi yon. May ipapakita ako sa'yo. Halika, dito tayo. Saan?
Muli niyang hinawakan ang kamay ko tapos ay dinala ako ni Cairo sa walk-in closet niya. May hagdan doon paakyat sa attic at doon bumungad sa akin ang maraming paintings. May mga plain canvas din doon at mga acrylic paints. Pero isang painting ang nakakuha ng pansin ko dahil ang nakapinta doon ay walang iba kundi ako. Kuhang-kuha ang detalye ng bahay namin habang ako ay nasa bintana. Nakangiti akong lumingon kay Cairo. Ikaw ang gumawa nito? Oo, libangan lang. Kapag wala akong masyadong meeting online sa mga tao ko sa Manila, yan ang pastime ko. Lalo na nung bago tayo nagkakilala. Lahat ng mga bagay na curious ako o nakukuha ang interest ko ay ipinipinta ko. Ibig sabihin, may interest ka sa akin. Ang hirap na hindi ma-curious sa'yo eh. Hindi ka natatakot sa akin. Hindi ka nadala sa pagsusungit ko sa'yo nung araw na magkakilala tayo. Winelcome mo pa ako. Palagi kang nakangiti. Parang ang gaan lang ng buhay para sa'yo. Joke lang, ito naman. Pero ayoko lang ng palaging malungkot. Para ang sakit sa puso ng ganun eh. Ang bigat. Lahat ng pinagdadaanan ko, ipinagpapasa Diyos ko na lang. Alam ko naman hindi niya ako bababayaan eh. Pero thank you sa pagpinta sa akin ha. Matapos naming tignan ang painting niya, bumaba na kami. Pinauna niya ako sa labas, kaya habang naghihintay ay tumitingin-tingin ako sa mga display doon. Huminto ako nang makita ang picture frame ng isang family photo. Naroon ang may edad na mag-asawa, ang 2 anak na babae at isang lalaki. May isang batang lalaki na nakaupo sa kandungan ng matandang lalaki. Napangiti ako nang makilala ko ang bata. Si Cairo. Maayos pa ang balat niya noon. Yun marahil ang pamilya niya. Ang cute at ang pogi na niya kahit noong bata pa siya. Eksaktong pagharap ko ay paglabas niya mula sa walk-in closet. Bahagya pang nanlaki ang mata ko nang makitang bagong paligo siya. Pasimple akong tumalikod at nagkunwaring tumitingin pa rin sa picture. Nakita mo na pala yung family picture namin. Yung sa kabila si Tatay Tonyo. Ang gaganda ng lahi niyo. Magkakahawig kayo eh. Halatang galing sa iisang ugat, hindi may pagkakailang bunga. Pero mas kamukha mong daddy mo. Nasaan pala ang mami mo? Wala na rin. Namatay sa panganganak sa akin. Oh, pareho pala tayo. Ang ibig kong sabihin, buhay pang nanay ko pero hindi ko siya nakagisnan. Nasaan na siya? Bakit hindi mo hinanap? Hinanap ko, kaso nasaktan lang ako eh. Nung makita ko siya, tuwang-tuwa ako. Pero tinaboy niya lang ako eh. Di daw siya interesado sa akin. Doon, sinabi ni Tita Chayong sa akin na mulat sa pool na pinanganak ako. Ayaw na niya akong alagaan. Ayaw daw kasi talaga ng nanay ko sa mga bata. Wala daw kasi sa plano nila ng tatay ko mabuntis siya. Gusto pa nga daw ako ipaampon ng nanay ko. Kaya nagalit si tatay. Naghiwalay sila, tapos pinalaya siya. Si tatay na nagpalaki at nagtaguyod sa akin. Kaya mula noon, itinuring ko ng patay ang nanay ko. Bakit kaya ganun no? Palagi tayong naiiwan. Hindi naman tayo nag-iisa eh. Nandito ako. Kasama ko si tita. Ikaw? Kasama mo si Mang Nestor. Ay, teka nga. Bakit ka na naman naka-hoodie? Hindi ka ba naiinitan? Ha? Nasanay na kasi akong ganitong suit ko lagi eh. Tinatago mo lang yung braso mo eh. Magsuot ka nga ng t-shirt o yung sando na lang. Tayo-tayo lang naman dito sa bahay mo. Tsaka nakaubad ka nga kanina tapos dumaan si Ate Josie. Pinagbawalan ko siyang tignan ako kapag hindi ako naka-hoodie. Ang OA mo. Sandali nga ako nakukuha ng damit mo. Hindi agad kumilos si Cairo at parang nag-aalinlangan pa. Kaya ako na ang kumuha ng t-shirt niya. Wala sa loob kong binaba ang zipper ng hoodie niya at tumambad na naman sa akin ang malapad niyang dibdib. Bigla akong natigilan nang mapagtanto ko ang ginagawa ko. Kaya bigla akong umatras at umiwas ng tingin. Saka inabot ko sa kanya ang t-shirt.
Magbihis ka na. Ang akala ko bibihisan mo pa ako eh. Okay lang naman sa akin. He? Marunong ka nang mabiro ngayon, ha? Eto na nga, magbibihis na. Kinabukasan ng gabi, balik na naman ako sa trabaho. Habang may ginagawa ako, panaka-naka kaming nag-uusap ni Cairo sa chat. Mabuti na lang din at hindi ako busy nung gabing yon. Ang mga task na pinapagawa sa akin ng kliyente ko ay natapos ko ng mas maaga sa deadline. Naset up ko na rin ang mga meeting niya para sa buong araw. Kaya bago ang break time ko, ay paisi-isi na lang ako. Habang tinatapos ko ang ginagawa ko, bigla akong huminto sa pagtatype nang may marinig akong kumakaluskos sa labas ng bintana. Parang may kukong kumakaskas sa salamin. Hindi ko naman makita kung ano yun dahil nakababa ang kurtina. Hindi ko na yun pinansin at nagpatuloy ako sa ginagawa ko. Ano ba yun? Nakakangilo naman. Pusa? Pusa nga. Hello? Cairo? Sandali akong tumayo mula sa harap ng computer. Pagkatapos ay lumapit sa bintana. Hahawiin ko na lang sana ang kurtina nang mag-ring ang phone ko at nakitang nagre-request ng video call si Cairo. Sinagot ko yon at agad akong ngumiti sa kanya. Wala pala ang tita ko noong gabing yon at nakitulog sa kamag-anak namin sa kabilang bayan. Hi, busy ka? Nakaabala ba ako? May ginagawa, pero hindi naman ganun ka-busy kaya okay lang. Anong oras ang break time mo? Mga after 30 minutes, ganyan. Aray, lintik na pusa naman to, oh. Ano yun? May pusang nangungulit eh. Kinakamot yung jealousy, nakakangilo. Pusa? Paano makakaakit ang pusa dyan? Tignan ko nga. Silip ako sa bintana. Sandali, silipin ko rin. Muning, ano ba yung... Grace, sandali! Huwag! Nang hinawi ko ang kurtina ay biglang bumulaga sa akin ang nakakatakot na mukha ng aswang. Hindi ito malaking aso o pusa. May emahe ito ng tao. Pero ang mukha ay parang katulad ng mga nakakatakot na aswang sa mga horror movies. Napaatras ako nang sinubukan niyang makapasok. Pero hindi niya magawang basagin ang bintana dahil sa bawang na nakasabit doon. Sa takot ko ay tumakbo ako palabas ng kwarto at bumaba. Sinubukan kong tawagan si Cairo dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Pero hindi nakakonek agad ang tawag ko. Kaya naman agad akong kumuha ng kitchen knife at isang garapon ng asin. Pagkatapos ay tumayo ako sa gitna habang nanginginig at umiiyak sa takot. Bakit ba ako pinagtitripan itong aswang na to? Lord, tulungan mo naman ako. Grace! Tulong! Tita Chayong! Tulungan mo ako! Tita, sandali lang! Nandiyan na ako! Hindi na ako nag-isip, Madam Venus. Hindi na ako nag-alala para sa sarili ko. Hindi ko na nga nakuhang magtaka kung anong ginagawa doon ni tita. Nasa kabilang bayan siya. Sa oras ng panganib, ang tangi mo na lang maiisip ay ang kaligtasan ng pamilya mo. Kaya nagmadali akong lumabas ng bahay at bakuran. Umiiyak akong hinahanap si tita nang hindi binibitawan ang patalim. Tita, nasaan ka na? Tulungan mo ako! Nasaan ka, tita? Grace! Sa likod mo! Umilag ka! Nang lumingon ako, matapos marinig ang malakas na sigaw ni Cairo, nanlaki ang mata ko nang makitang nasa likod ko na ang aswang. Bigla akong napaatras at napaupo nang sinubukan akong sunggaban ito. Nabitawan ko ang patalim pero nang magtangka ulit ang aswang na sunggaban ako, bigla akong binato sa kanya ang nadakot kong asin. Kasabay
ng mga nangyayaring yun ay ang mabilis na tumakbo si Cairo at sinipa ang aswang palayo sa akin. Demonyo ka! Huwag na huwag kang lalapit kay Grace! Kilala kita. Ikaw ang nag-iisang natira sa pamilya de Vera. Ang pamilyang isinumpa. Walang sumpa ang pamilya ko! Hindi ka ba nagtataka kung bakit sunod-sunod silang namatay? Huwag mong iligaw ang usapan. Wala ng pamilya ko! Kaya tumahimik ka! Lalayo ka kay Grace o papatayin kita! Bakit hindi nyo na lang ako samahan sa kamatayan? Grace, tol ka muna sa tabi. Ako nang bahala dito. Kunin mo ang asin, bilis! Oo, mag-iingat ka. Papatayin ko kayong dalawa. Lahat ng nakakaalam tungkol sa akin ay nakalibing na ngayon. At hindi ako hito hanggat hindi ko kayo napapatay. Sumugod muli ang aswang kay Cairo. Pero bago pa siya makalapit, ay binato ko na siya ng asin. Nagwala siya. Sumigaw at umangil. Nang makabawi ay muli siyang sumugod. Tinalunan niya si Cairo at natumba sila sa simento. Nagpambuno ang dalawa. Pilit siyang kinakagat nito habang nakaumang naman ang patalim sa aswang. Agad akong kumilos at kinuha ko ang kitchen knife na dala ko kanina. Pagkatapos ay sinaksak ko ang aswang mula sa likod. Doon siya binitawan nito, kaya nasaksak ito ni Cairo sa dibdib. Sumigaw ng malakas ang aswang, sabay nagmamadaling tumakbo palayo. Nanginginig pa rin ako sa takot na napaupo sa simento, kaya agad akong nilapitan ni Cairo at hinawakan niya ako sa muka. Grace, tumingin ka sa akin. Si Tito Jayong, baka kung ano ginawa ng aswang sa kanya. Narinig ko siya humingi ng tulong. Wala ang tita mo dito. Ang aswang yun. Ginaya niya ang boses ng tita mo para lumabas ka. Nilinlang ka niya dahil hindi siya makapasok sa loob ng bahay niyo dahil sa mga bawang na nakasabit. Sigurado ka? Oo, nakita ko kanina yung aswang na nakasabit sa bintana mo. Biglang namatay ang phone ko kaya hindi ko na nasabi sa'yo. Kaya nga tumakbo na agad ako dito eh. Lalo na nung narinig kong ginagaya niya ang boses ng tita mo. Gusto ko makausap si tita. Halika na, doon mo na tawagan. Sasamahan na lang kita hanggang umaga. Matapos ang engkwentro namin sa aswang sa ikalawang pagkakataon, sa paglipas pa ng mga araw ay mas lalo kaming naging malapit. Hindi na nga kami mapaghiwalay. Kapag pareho kaming hindi busy sa trabaho, nauubos ang iba pang oras namin sa pakikipag-usap sa isa't isa. Samantala, nung araw na yon sa loob ng mansyon, nakapangalumbaba ako sa ibabaw ng piano habang nakaupo sa isang bar stool na nasa tabi nito. Napapangiti ako habang pinapanood ko si Cairo na tumutugtog. Yun na ata ang pinaka-relax na bersyon niya na nakita ko. Hindi siya seryoso, hindi rin siya nagsusungit. Kalmado ang kanyang muka habang tumutugtog ng piano. Nang umangat ang tingin niya sa akin sa unang pagkakataon, ngumiti sa akin si Cairo ng matamis. Hindi sarcastic, hindi rin napilitan. Yung totoo at alam kong galing sa puso. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon, Madam Venus, dahil sa mga sandaling yun habang nakatingin kami sa isa't isa na nakangiti. Mas lalong lumalakas na ang damdamin na sinubukan kong huwag pansinin. Sobrang saya ko na ang bilis ng pintig ng puso ko. Kinikilig ako. Sa isang iglap ay parang ayoko nang matapos ang araw na yon. Nang matapos si Cairo sa pagtugtog ng piano, ay pumalakpak ako. Ang galing mo naman. Thank you. Nagustuhan mo ba? Oo naman, sobra. Thank you, Grace.
Simula lang nakilala kita, ang dami mo nang binago sa buhay ko. Ngayon, nakakapagsuot ka na ng komportableng damit. Hindi mo na tinatago mukha at braso mo. Hindi gaya nung una, kahit nandito ka lang sa bahay, nakasuot ka pa rin ng hoodie. Ang next step naman natin, i-workout natin yung confidence mo na lumabas na hindi mo tinatago yung sarili mo. Pero unti-unti, hindi mo kailangang magmadali. Sana hindi ka magbago. Sana hindi ka mawala. Sana hindi mo ako iwan gaya ng mga taong una kong pinagkatiwalaan. Hindi ako magbabago. Pangako ko yan sa'yo. Halika dito sa tabi ko. Sinunod ko si Cairo. Naupo ako sa tabi niya. Pagkatapos ay muli siyang tumugtog ng bagong pyesa. Nang mga sandaling yon, Madam Venus, alam kong iba na ang ritmo ng puso ko. Hindi na yun basta pagkakaibigan. It was something special. At alam ko na hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganon. Habang patuloy siya sa pagtugtog ng piano, naging pangahas ako. Pinagbigyan ko ang sarili ko at sinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Ang akala ko'y lalayo siya, pero sa halip ay umurong pa siya palapit sa akin para mas maging komportable ako. Pagkatapos ay huminto siya sa pagtugtog ng piano. Huminga ng malalim at hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ako pumalag at lihim akong ngumiti. Kailan ka huling nagka-boyfriend? 4 years ago? Pero online lang yun, hindi naman nagtagal. Eh ikaw, kailan yung last girlfriend mo? Magto 2 years na. Pero, Grace, may gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Sige, ano yun? Huwag ka sana maniwala na may sumpa ang pamilya ko. Bata pa lang ako sa tuwing nalalaman nila kung sinong pamilya ko. Yung nakakakilala sa amin, iniisip nila na may sumpa kami. Alam ko na hanggang dito yun ang tingin sa amin. Pero sana huwag ka matakot sa akin. Sana hindi ka lumayo. Sana hindi ka maniwala. Meron o wala akong pakialam. Dahil mas naniniwala ako na mas makapangyarihan ng Diyos. Sir, Mang Nestor, bakit po? may bisita po kayo. Sino? Halos sabay kaming lumingon ni Cairo nang marinig si Mang Nestor. Nang tumabi siya at niluwagan ang bukas na pinto, doon ko nakita sa labas ang isang nakatayong babae. Maganda, pang Miss Universe ang tipo, sopestikada at elegante. Isang tingin pa lang ay halatang bagay na sila. Nang lumingon ako kay Cairo, nakita kong kumunot ang kanyang noo hanggang sa tuluyan nitong sumimangot. Pumasok ang babae at ngumiti sa kanya. Hi, Cairo. Liza, anong ginagawa mo dito? Gusto lang kitang makita at makausap. Alam mong wala na tayong pag-uusapan. Hanggang dito talaga, sinundan mo pa rin ako. Cairo, uwi na ako. Mukhang mahalagang pag-uusapan niyo eh. Pasensya ka na. Tatawagan kita kaagad. Okay. Nagsinungaling ako kay Cairo noong oras na yun, Madam Venus. Hindi naman talaga ako umalis agad. Paglabas namin ni Mang Nestor at sinarado na niya ang pinto, sa halip na umuwi ay tumayo lang ako doon at nakinig. Ngumiti sa akin ang matanda. Alam kong alam niya ang nararamdaman ko sa mga sandaling yun. Nagseselos ako. Pero alam ko rin na wala akong karapatang maramdaman yun. Ilang sandali pa ay nagsimula ng magtalo ang dadako palabas ng gate. Sinabayan niya ako hanggang sa labas. Maya-maya ay umiiyak na lumabas ang babae. Huminto siya nang makita niya ako. Tinignan lang namin ang isa't isa. Hindi naman masama ang tingin niya sa akin. Hindi rin mataray, pero mas lamang ang selos at sakit. Nang sumakay ang babae sa kotse niya at umalis, saka nagkwento si Mang Nestor. Sayang, maganda pa naman ano. Kaso hindi magandang ugali ng babaeng yan. Manggagamit.
Paano po siya naging gagamit? 2 taon din sila. Masyadong maluho ang babaeng yan. Kung saan-saang bansa siya nagyayaya. Pabili kay Sir na kung ano-anong mamahaling gamit. Pero hindi siya magawang ipakilala sa pamilya niya o kahit sa mga kaibigan niya. Kapag nagde-date sila doon sa lugar na palaging kukonti ang tao. Sa makatwid, ayaw niyang ipaalam sa lahat ang relasyon nila. Isang araw, nagkataon na nagkasabay sila ni Lisa sa isang restaurant. Kasama ni Sir ang malalapit niyang kaibigan. Naroon din yung babae at ang mga kaibigan niya. May mga kasama pang lalaki na ang alam ko ay nanliligaw sa kanya. Noong nilapitan ni Cairo si Lisa at tinawag na babe, tumawa lang daw yung babae at tinanong siya kung sino daw siya at itinanggi na kilala siya. Walang hiya naman pala yun. Kaya ang ginawa ni Sir, umuwi siya. Doon niya napagtanto na hindi naman talaga siya mahal ni Lisa at ginagamit lamang ang pera niya. Doon lumabas ang isa pang katotohanan na ikinahihiya siya ng babae dahil sa itsura niya. Dahil doon ay nakipaghiwalay si Sir sa kanya. Pero mula noon, palagi na siyang kinukulit at nakikipagbalikan. Nang matapos na ang project ko sa mga kliyenteng hawak ko, hindi muna ako kumuha ng mga bagong client. Nagdesisyon akong magpahinga muna ng 1 linggo dahil hindi ko na maalala ang huling beses na nag-leave ako. Nang hapon na yun, habang nasa kusina kami at kumakain ng merienda, laman pa rin ng isip ko ang narinig kong usapan ni Cairo at ng ex niya. Hanggang sa mabaling kay tita ang atensyon ko at inusisa ako tungkol sa amin ni Cairo. Ano bang status nyo ni Cairo? Po, ewan ko sa kanya. Abaliwanagin mo. Halos hindi na kayo mapaghiwalay Kapag gigising kayong dalawa, kundi siya ang nandito, ikaw ang pupunta sa kanya. Sa gabi naman naririnig ko na magkausap pa rin kayo. Ikaw nga'y umamin sa akin. Kayo na ba? Hindi pa po. Hindi pa. Ibig sabihin, may bala ka. Yung totoo, mahal mo na, no? Hindi ko pa po alam eh. Pero kapag magkasama kami, iba na yung klase ng saya na nararamdaman ko, tita. Tapos kanina, dumating yung ex niya. Parang nagselos ako. Ang ganda po naman, mukhang beauty queen. Yun, sabi na nga be, doon din ang punta. Pero seryoso anak, sana kung sa relasyon ang punta nyo, sana magtuloy-tuloy na ito. Gusto ko namang makita kang masaya, nakikipag-date gaya ng iba dyan. Huwag ka mag-alala, tita. Darating din tayo dyan. Ay nga pala, ano bang gusto mong ulam mamayang gabi? 1 linggo ka namang walang pasok Kung ano meron dyan, tita. Alam niyo naman yung mga gusto't ayaw ko eh. Sabihin mo nga pala kay Cairo na dito na kumain ng hapunan. At saka mag-iingat ka pala dyan kay Lolita. Aba, usap-usapan na pala kayo dito sa subdivision. May relasyon na raw kayo ni Cairo dahil palagi kayong nakikitang magkasama. Sigurado akong siya ang nagkalat noon. Nako, pabayaan niyo silang bumula ang bibig kaka-chismis. Kilala niyo naman yan si Aling Lolit. Lahat ng buhay ng tao dito pinapakialaman niya. Nagkatinginan kami ni Tita Chayong nang mag-ring ang phone ko. Ngumiti lang ito at nanunuksong ninuso ang phone ko nang makitang si Cairo ang tumatawag. Kaya naman umakyat ako sa kwarto ko at doon sinagot ko ang tawag niya. Mula doon sa bintana ay nakita ko siyang nasa bintana rin at nakatanaw sa akin. Hello? Hello? Pasensya ka na kanina. Naistorbo tuloy tayo. Okay lang. Naiintindihan ko naman. Ikaw, okay ka lang? Medyo. Pwede ba akong pumunta dyan ngayon? Pwede naman. Kaso ang daming tao sa labas eh. 4:00 na ng hapon. Oras ng tambay ng mga chismosa. Ang mabuti pa, mamayang gabi na lang kapag medyo dumilim na at pumasok na sa kanya-kanyang lungga nila yung mga higad na yun. O sige. Tapos dito ka na raw kumain mamayang gabi, magluluto si tita. Okay. Grace, pumunta ka nga sandali sa palengke. Sige na. Bababala ako at may iniutos si tita. Punta lang akong palengke. Mag-iingat ka ha.
bumalik ka rin kaagad. Yes po. Agad akong bumaba mula sa kwarto ko at kinuha ang susi at listahan ng pinabibili nitong mga kulang na ingredients sa lulutuin niya. Paglabas ko ng bakuran, dala ang motor nang biglang nagmamadaling lumapit sa akin si Aling Lolit. Bahagya pa akong umatras dahil medyo mabaho at masangsang ang amoy niya. Ngumisi siya sa akin kaya pilit akong ngumiti sa kanya. Sumakay na ako sa scooter ko at nagsuot ng helmet pero hindi pa rin siya umalis. Uy, Grace! Sandali lang! Bakit po? Uy, mukhang close na kayo ni Cairo Kayo na ba? Nako, Aling Lolit, naghahanap na naman kayo ng ikakalat nyo sa mga alagad yung chismosa rin. Kung ano man ang meron kami sa tingin ko, wala na dapat kayong pakialam doon, di ba? Eto naman, napakasungit. Pero eto, payo ko lang ha. Dahil hindi ka naman iba sa akin at concerned lang din ako sa'yo. Ano po yun? Mag-iingat ka dyan sa lalaking yan. Alam ko ang kwento ng pamilya niyan. Ay, hindi na ako nakakagulat yun. Mas magtataka pa ako kapag hindi nyo alam. Ayun na nga. May sumpa ang pamilya niyan. Lahat ng dumidikit sa kanila ay napapahamak. Kaya ko ako sa'yo, lalayo na ako dyan. Salamat po sa concern nyo. Sige po, alis na ako. Pasado 10:00 na ng gabi. Kanina pa naroon sa bahay si Cairo. Pagkatapos naming kumain ng gabihan, ay nagkwentuhan muna kaming tatlo. Pati si tita ay nagawa siyang patawanin dahil sa mga makukulit niyang kwento. Mga 15 minutes na mula nang umakyat siya sa kwarto niya. Sabay kaming napatingala ni Cairo nang marinig ang malakas na tawa ni tita. Naroon kami sa kusina, nakaupo ng magkatabi sa mesa. Tsaka kung may pinapanood na naman yun. Napakabait ni Tita Chayong. Kaya mahal na mahal ko yun eh. Para na rin siyang nanay ko. Grace, yung tungkol pala kay Lisa. O anong tungkol sa kanya? Walang kami. Matagal lang tapos ang relasyon namin. Hindi ko na siya mahal. Ano ka ba? Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin. Ayoko lang ma-misinterpret mo. Alam kong nararamdaman mo rin na may special sa atin, Grace. Bumaba ang tingin ko sa kamay ko nang hawakan niya yon. Alam ko sa mga sandaling yon ay kumpirmado kong hindi na lang pagkakaibigan ang mayroon sa aming dalawa. It's deeper and more personal. Ngumiti ako sa kanya nang hindi niya yon bitawan. Hanggang sa bahagya akong natigilan nang dalhin niya ang palad ko sa kaliwang pisngi niya. Sandali lang yon at binabari niya ang kamay ko. Para bang sadya niyang pinaramdam lang sa akin ang balat niyang nasunog. Inurong ko ang silyang inuupuan ko palapit sa kanya. Pagkatapos ay tinignan ko ng malapitan ang mga marka ng nalapnos niyang balat. Mula braso, maging ang kaliwang parte ng liig niya at kaliwang pisngi. Pero hindi ka ba talaga natatakot sa akin? Ano naman ang ikakatakot ko sa iyo? Dahil dito? Sa balat mo? Paano kung makita ako ng mga kaibigan mo? Ikakaya mo ba ako? Hindi ako si Lisa, okay? Ako pa nga nagsasabi sa iyo na hindi mo dapat itago yan. Tsaka tinan mo tong balat mo. Hindi naman ganun kagrabe para sabihin na pangit ha. Habang tinitignan ko ng malapitan ang kaliwang pisngi niya, nagulat ako sa naging sagot ni Cairo sa sinabi ko. Bigla niya akong hinalikan sa labi. Natigilan ako ng ilang sandali. Hindi ako nagalit, hindi ko siya tinulak, hindi rin ako nagtanong kung bakit. Alam ko sa sarili ko na gusto ko ring mangyari yon. Dahil alam ko rin na ang mayroon sa amin ay higit pa sa espesyal. It's extraordinary.
Hindi ako umarte, Madam Venus. Tumugon ako sa halik niya. Yumakap ako sa leeg ni Cairo nang hilahin niya ang katawan ko palapit. Dahil gusto kong maramdaman niya na kamahal-mahal siya at hindi nasusukat ang pagkatao sa pisikal na anyo. Grace! Grace! Kumising ka! Grace! Nandiyan na po. Tita, bakit po? Anak, lumabas ka, bilisan mo. May mga pulis sa bahay ni Cairo. Po? Bakit po? Tungkol daw sa babaeng natagpo ang patay kaninang madaling araw. Ex daw ni Cairo. Si Lisa? Pinatay ng aswang sa kotse niya. May nagturo daw kay Cairo at sinabing nakita yung babae na pumunta sa bahay niya. Parang gusto pa yatang palabasin na may kinalaman siya sa pagkamatay ng ex niya. Nawala ang antok ko. Bigla kong hinablot ang tuwalya ko at tinakip ko yon sa katawan ko dahil nakapantulog lang ako. Pagkatapos ay saka ako nagmamadaling bumaba at tumakbo sa labas. Ganun na lang ang naramdaman kong takot nang makitang lumalabas na sa gate si Cairo habang may 2 pulis na naghihintay sa kanya. Tumakbo ako palapit sa kanila. Sa halip na takot, ngumiti lang siya sa akin na parang baliwala yun sa kanya. Sandali lang! Sandali! Saan niyo siya dadalhin? I'll be fine. Babalik din ako kaagad. May itatanong lang po kami, ma'am. Siya daw nakitang muling kausap ng biktima. Sumakay na po kayo. Walang kasalanan si Cairo. Nasa bahay namin siya hanggang kanina mag-aalas 5 ng umaga. Oo nga po, sir. Sumunod na lang kayo sa police station. Sige, pupunta kami dun sa presinto. Huwag ka mag-alala sa akin, okay? Pagtatanong lang sila, wala akong dapat ikatakot dahil alam kong inosente ako. Okay, hintayin mo kami ni Tita. Susunod kami. Kami magiging witness mo. Salamat. Hindi ko na iniisip ang mga tsismosa sa paligid na nakatingin sa amin ng mga sandaling yon. Hinawakan ko si Cairo sa pisngi at tumingkayad ako. Saka ko siya hinalikan ng matagal sa lapi. Binigyan niya ako ng matamis na ngiti matapos yon. Pagkatapos ay niyakap ako ng matagal. Wala na akong nagawa kundi ang pakawalan siya pansamantala at hayaan siyang isama ng mga pulis. Alam kong inosente siya. Pero ang inaalala ko ay ang chismis na alam kong anumang oras ay kakalat doon laban sa kanya. Agad kaming tumakbo ni Tita Chayong pabalik sa bahay. Mabilis akong naligo at nagpalit ng damit. Hindi na nakapagluto si Tita dahil mas inaalala namin si Cairo. Kasama si Mang Nestor, sumakay kami sa kotse at siya ang nagmaneho papunta doon. Lumipas ang ilang oras matapos ang investigasyon at pinauwi rin si Cairo ng mga pulis. Nagbigay kami ng testimonya bilang suporta sa alibay ni Cairo na nasa bahay siya buong gabi hanggang madaling araw at hindi siya lumabas ng subdivision. Isa pang ebidensya na nagpatotoo sa sinasabi niya ay ang logbook sa guardhouse sa entrance gate ng subdivision, kung saan nakasulat na hapon pa noong huling pumasok ang sasakyan na si Mang Nestor ang nagmamaneho. Pagdating namin sa loob ng mansyon, sinalubong kami ng mga kasambahay nila na nag-aalala. Ay, sir! Ay, kumusta po? Ano ba daw nangyari? Sigurado naman na aswang ang pumatay kay Ma'am Lisa. Ang sabi ng mga pulis, may nakakita daw kay Lisa na may kausap na babae kagabi. Pero wala daw nakakilala dito kasi nakasuot ng sombrero. Yung pambukid, tapos medyo nakatalikod sa kanila, kaya hindi nila nakitang muka. Pero sumakay daw ng kotse yung 2 at umalis. Walang forced entry sa kotse. Ibig sabihin, kusang sinakay ni Ma'am Lisa dahil kilala niya. Sa tansya ng mga pulis, mga 11:11 nangyari ang pagpatay. Nakakaawa naman din. Winakwak ang tiyan. Sana talaga mapatay na yung aswang na yan. 3 nang nabibiktima niya. Kaya ikaw, mag-iingat ka.
Ilang beses ka nang pinagtangkang patay ng aswang. Kaya lang naman ako gustong patayin nun eh. Dahil nakita ko mukha niya. Ayaw niyang malaman ng mga tao na may aswang dito. Para patuloy siya makapagtagot pumatay. Pero sa ginawa ng aswang na yon, lalo niya lang inexpose ang sarili niya sa mga tao. Ang nakapagtataka, sinong nagsabi sa mga pulis na nagpunta siya dito? Tita Pustahan, 1,000. Kilala ko kung sino tsumika sa mga pulis. Pupusta pa ako sa iyo. Eh alam mo yung si Lolit, maraming beses na nangyari na siyang naging sanhi ng gulo ng mga tao rito. Kakachismis lang lintik na yan. Hindi yata mabubuhay yan na walang nasasagap na chismis eh. Hayaan niyo na po. Wala naman akong dapat ikatakot dahil malinis ang konsensya ko. Matapos kong tulungan si Tita Chayong sa mga gawaing bahay pagkatapos kumain ng gabihan, ay ako naman ang lumipat sa mansyon. Nag-usap kaming dalawa ni Cairo tungkol sa mga nangyari. Ayon sa kanya, alam na ng pamilya ni Liza ang nangyaring pagkamatay nito. Naroon ako sa kanila hanggang pasado 12:00 ng madaling araw bago ako umuwi. Hindi naman ako nag-aalala sa aswang dahil tatawid lang naman ako. Dahil sa stressful na araw na yun ay nakatulog naman ako agad. Hanggang sa lumipas ang ilang oras, muli akong nagising sa ingay na nagmumula sa ibaba. Mga nababasag na kasangkapan, mga tunog na mga bumabagsak na gamit, ang takot na sigaw ng tita ko, at higit sa lahat ay malakas na angil ng aswang. Doon ako tuluyang nagising at bumalikwas ng bangon. Tumakbo ako palabas ng kwarto at agad na bumaba. Nasa hagdan pa lang ako nang makita ko si tita. Duguan ang braso at dibdib habang may hawak na patalim. At ang aswang na nag-anyong malaking aso ay naroon sa loob. Tita! Bumalik ka sa kwarto mo, Grace! Demonyo ka! Paano ka nakapasok dito? Anak, umakyat ka na sa taas! Bilisan mo! Hindi kita iiwan dito, tita! Hindi ako nakinig sa kanya. Nagmamadali akong bumaba at kinuha ang asin sa kabinato yun sa aswang. Umatras ito kaya kinuha ko mula kay tita ang kutsilyo hanggang sa biglang bumuelo ang aswang at tumakbo papunta sa amin. Handa akong ipagtanggol si tita ng mga sandaling yon. Wala akong pakialam kung anuman ang mangyari sa akin. Pero nang malapit na ang aswang, bigla akong tinulak ni tita palayo at siya ang binagsakan ng aswang. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ng harap-harapan kung paano kinagat ng demonyong aswang na yun si Tita Chayong. Oh, Grace! Tumakbo ka na. Puntan. Hey, takbo! Tulong! Tulungan niyo kami! Grace! Cairo! Si tita! Si tita nilalapan ng aswang! Walang pag-aalinlangan na sumugod si Cairo sa loob ng bahay. Pero pagdating doon ay mabilis na tumakas ang aswang at dumaan sa pinto ng kusina papunta sa likod. Nilapitan ko ang nakahandusay na katawan ni Tita Chayong. Kumagulgol ako ng iyak habang yakap ang katawan niya na unti-unti nang nawawalan ng buhay. Nang pumikit ito, marahan kong tinapik ang pisngi niya at doon siya dumilat. Tita! Tita, gumising ka! Tita! Anak, nasaktan ka pa. Tita, kumapit ka lang ha! Dadalhin kita sa ospital! Tulong! Mga kapitbahay! Tita Chayong, kapit lang ha. Kukunin ko lang yung sasakyan. Cairo, huwag na. Aalis na dapat si Cairo pero hinawakan siya sa kamay ni tita. Hinang-hina na siya pero nagawa pa niyang ngumiti at pinatong ang kamay niya sa akin.
Pagkatapos ay hinaplos ni tita ang pisngi ko kahit napuno yun ng dugo. Ngumiti siya sa akin, kasabay ang pag-agos ng luha niya. Hindi na ako magtatagal, anak. Huwag mo papabayaan ang sarili mo. Tita, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Si Grace, ikaw na bahala sa kanya. Huwag mo siyang papabayaan. Tita, I'm sorry. Nahuli ako ng dating. Wala kayong kasalanan. Grace, anak. Huwag mo naman ako iwan. Tita! Sa unang gabi ng lamay ni Tita Chayong, naroon kami sa chapel na matatagpuan sa clubhouse ng subdivision namin. Tulala pa rin ako at walang tigil sa pag-agos ang luha ko. Hindi ko maipaliwanag sa salita ang sakit. Sa isang iglap, tuluyan akong naulila. Ang kaisa-isang taong isinakripisyo ang personal niyang buhay para lang magkaroon ako ng ina. Ngayon, isa ng malamig na bangkay. Naroon na ang ibang kamag-anak namin. Ang iba pa ay papunta na. Nagmula pa sa Maynila at iba't ibang panig ng bansa. Nang mga sandaling yun ay wala si Cairo at naroon sa loob ng sasakyan para sagutin ang isang importanteng tawag tungkol sa kanyang negosyo. Grace, kumain ka muna kahit konti. Hindi po ako nagugutom. Malulungkot si Chayong kapag ikaw naman ang nagkasakit. Huwag po kayo mag-alala. Kakain din po ako pagbalik dito ni Cairo. Ay, nasa loob pa ng kotse si boss. Kausapan niya ang business partner niya. Babalik yun agad dito. Sandali po. Kukuha muna ako ng maiinom. Ay, ako na. Mang Nestor, dun po ako sa labas. Sige, isusunod ko ang tubig mo. Habang naghihintay kay Mang Nestor, tumayo ako at lumapit sa kabaong ni tita. Malungkot ako ngumiti pagkakita ko sa kanya. Kahit na nakikita ng mga mata ko sa sandaling yun na naroon siya at wala ng buhay, hindi pa rin ako makapaniwala. Saglit kong kinausap ang iba ko pang tito at tita na kapatid niya. Napagkasunduan namin na ipakremate siya at isama ang kanyang abo sa puntod ng lolo at lola ko. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas ako ng chapel para magpahangin. Habang naglalakad-lakad ako, nagulat ako nang lapitan ako ni Lolit. Kasunod ang 3 pang tsismosa. Uy, Grace! Dako, condolence ha. Opo, salamat po. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na patay na si Chayong. Sayang, ang bait-bait pa naman. Sige po, dito na muna ako. Ay, teka lang. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo tungkol dun sa lalaking yon? Si Cairo. Ay, alam kong boyfriend mo na siya. Pero wag ka na dun. Layuan mo na yun. Sabi ko naman sa'yo, pala siya eh. Aling Lolit, pwede ho bang tumigil na kayo? Eto naman, pakinggan mo muna ako. Para sa'yo rin to. Hindi makakabuti sa'yo ang lalaking yon. May sumpa ang pamilya nila. Tingnan mo, minalas ka tuloy. Namatay si Chayong tapos... Pwede ba? Tumahimik ka na! Kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Aling Lolit at ng mga kasama nito sa biglang pagtaas ng boses ko. Ang lahat ng naroon ay napalingon sa amin
Nagmamadaling lumapit sa akin si Mang Nestor. Maging si Cairo na hindi ko namalayan na bumalik na pala ay biglang nasa tabi ko na at inaawat ako. Pero mataas ang emosyon ko noong gabing yon at maikli ang pasensya ko. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko na patulan ang tsismosa na si Aling Lolit. Ang aswang ang pumatay kay tita. Kaya wag mong isali dito si Cairo. Wala siyang kasalanan. Alam mo kung may nagdadala man ng sumpa dito at malas, ikaw yon! At ang lecheng dila mo! Ikaw ang salot dito dahil sa pagkatsismosa mo. Wala ka nang dinala kundi puro gulo. Manira ng tao. Kung ang mga kapitbahay natin, hinahayaan ka't nananahimik, pas ako hindi! Uy, Grace! Magdahan-dahan ka sa pananalita mo sa akin, ha? Hindi ako malas, kundi ang lalaking yan! Hindi ko kayo papatulan dahil babae pa rin kayo. Pero tigilan nyo ng paninirya sa pamilya ko. Walang sumpa sa pamilya namin. Isang beses pang siraan mo ko o ang pamilya ko, idedemanda ko kayo. Ha? At sinong tinakot nyo? If I know, ikaw ang aswang na pumapatay dito. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Paano magiging ako? Babaeng aswang. Ilang beses ko nang nakalaban yon. Baka ikaw ang aswang. Tumahimik ka na, Aling Lolit. Lumayas ka dito. Ano bang malay ko? Magaling manggaya ang aswang na yon. Saka ikaw lang naman ang pwedeng paghinalaan na aswang dito, ah. Lagi kang gising sa gabi. Tapos tingnan mo nga yung mukha mo, yung balat mo. Nakakatakot ka, mukha kang halin. Wala kang karapatang insultuhin siya ng ganyan. Dahil mas magaspang na dihamak yung ugali mo kaysa sa balat niya. Hayop kang babae. Lumayas ka dito! At ayoko makita yung pagmumukha mo. Dahil may marinig pa ako hindi maganda tungkol sa akin, kay Cairo, o kahit kay Tita Chayong, ilalampaso ko yung dila mo sa lupa! Kapag hindi ka umalis dito, ipapadampot kita sa polis. Hoy, Lolit! Hindi ka ba nahihiya? Hindi mo na ginalang at nirespeto si Chayong. Mga buwisit, umalis ka na dito! Hindi ka naman nakikiraway talaga. Naku, yung ugali mo. Sumasagap ka lang naman ng chismis dito. Sama na ugali nito. Balis ka na! Nang umalis si Aling Lolit ay agad akong humarap kay Cairo. Huminga ako ng malalim at bigla akong nakaramdam ng pagod habang nanginginig pa rin ako sa galit. Ngumiti lang siya at mukha namang hindi siya naapektuhan ng sinabi ng mga tsismosa na yon. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit at naramdaman ko ang marahan niyang paghagod sa likod ko. Doon pa lang ako tuluyang kumalma. Okay ka lang? Hindi, naiinis pa rin ako. Ayahan mo na siya. Hindi na lalapit yun. Wala talagang pinipiling lugar yan eh. Oh, inumin mo muna itong tubig para kumalma ka. At pagkatapos ay pumasok na ulit kayo sa loob. Makalipas ang 5 araw ay nailibing na si tita. Lahat ng mga kamag-anak ko ay nag-aalala sa akin. Pinayuhan nila akong umalis na sa subdivision at iwan na ang bahay ni tita. Pero hindi ako pumayag. Nagmatigas ako at nanindigan na hindi ako aalis doon. Kung may aalis man sa lugar na yon ay ang aswang at hindi ako. Sa gitna ng pagluluksa ko, hindi ako iniwan ni Cairo. Siya ang nagsilbing sandigan at lakas ko. Kung wala siya, hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang ganitong kalaking trahedya sa buhay ko. Mula rin nang mawala si Tita Chayong, ay doon na ako pinatulog ni Cairo sa mansyon. Mula doon sa bintana, tahimik akong umiiyak at pinagmamasdan ni Cairo, mga kasambahay niya at ilang mababait naming kapitbahay. Sama-sama kaming naglinis sa bahay at inalis ang mga mantsa ng dugo. Itinapon na rin namin ang mga nasirang kasangkapan. Pati ang mga damit at mga gamit ni tita ay tinago ko na. Ang mga personal na gamit ko, gaya ng damit at computer set ko, pinalipat na ni Cairo sa bahay niya. Ngayon, mag-isa na lang ako sa bahay. Ayaw niyang pumayag na doon ako matulog nang walang kasama. Lalo na matapos ang nangyari kay tita. Kaya mula sa araw na yon
ay sa mansyon na rin ako titira. Pasado 7:00 ng gabi nang magsiuwian ang mga kasama kong naglinis. Si Cairo ay nauna nang bumalik sa bahay dahil inaayos naman niya ang kwarto para magkaroon ng space sa closet niya ang mga damit ko. Oh, Mang Nestor, bakit po kayo bumalik? May nakalimutan ba kayo? Grace, may gusto sana akong sabihin. Ito ay nakwento lang naman sa akin ni Josie. Natatakot siyang lumabas at baka raw balikan siya. Sige po, ano yun? Nakita niya ang nangyari noong gabing namatay si Chayong. Po? Talaga? Ang kwento sa akin ni Josie, nagising daw siya sa kalagitnaan ng gabi dahil nagpunta siya sa banyo. Pabalik na raw siya nang makita niyang naiwan ni Sir Cairo ang ginamit niyang mug sa ibabaw ng grand piano. Kaya kinuha niya yon. Pabalik na raw siya nang may narinig siyang nagtatalo sa labas. Kaya sumilip siya. Nakita nga niya si Chayong at si Lolit. Si Aling Lolit? Oo, hindi raw niya narinig ang sinasabi ng dalawa dahil medyo malayo siya pero base sa nakita niyang reaksyon ng mukha ng tita mo, para raw takot siya habang pinapalayas si Lolit. Tapos ibang-iba ang itsura nito noong gabing yon. Nakasuot ng puting kamison at nakalugay ang buhok. Sandali, kabison na puti. Nakalugay ang buhok. Ganon palaging suot ng aswang kapag hindi siya nagaan yung malaking itim na aso. Nakita niyang pumasok si Lolit sa makuran niyo. May kinuha pa raw itong mahabang kahoy. Tapos inalis ang bawang na nakasabit sa pinto ninyo. Tapos bigla niyang hinabol ang tita mo sa loob ng bahay. Tapos ayun na nagkagulo na. Nakatakbo pa raw si Chayong palabas pero sa halip na si Lolit ang nakita niyang humahabol. Yung malaking asong itim na raw ang nakita niyang lumabas sa bahay ninyo. Ibig sabihin, si Aling Lolit ngang aswang. Yun ang lumalabas sa nasaksihan ni Josie. Hayop! Hayop siya! At ang kapal na mukha niya pumunta nung lamin ni tita! Hindi pa rin namin ito sinasabi kay Sir Cairo. Gusto ni Josie na ikaw muna ang makaalam nito. Sige po, Mang Nestor. Salamat po. Ang mabuti pa'y umuwi na tayo. Sige po, mauna na kayo. Katapusin ko lang tong pagliligpit. Mariin kong kinuyom ang kamao ko dahil sa galit habang nakatingin ako sa larawan ni tita sa altar kung saan may nakasinding kandila. Napalingon ako sa mga nakasabit na bawang sa mga pinto at bintana. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noong mga panahon na yon, Madam Venus. Nabulag ako sa galit. Wala akong ibang inisip kundi patayin ang aswang. Parang nablangko ang utak ko. Gaya noong gabing namatay si tita, nawalan ako ng pakialam sa sarili ko. Hindi ko naisip noong mga oras na yon ang maaaring mangyari sa akin. Basta ang tumatak sa isip ko ay mabigyan ng katarungan si tita, kasama ang iba pang naging biktima niya. Kinuha ko lahat ng bawang doon at tinadtad ko ng pinong-pino. Saka ko kinuha ang isang garapon ng asin at pinaghalo ko ang dalawa. Pagkatapos, kinuha ko ang itak na nasa likod bahay at ang iba ko pang gagamitin para mapatay ang aswang. Saka ako naghintay. Ngayon, kilala ko na ang identity ng aswang. Alam kong darating siya. Ilang sandali pa, hindi nga ako nagkamali ng hinala. Grace! Aling Lolit, napadaan kayo. Ay, magugumusta lang ako. Ayos na ho ako. Nag-uwian sila. Wala na ho kayong chismis na masasagap dito. Ikaw talaga ang pakay ko dito. Ano pong kailangan nyo? Halika, tuloy po kayo. Ang pagkamatay ni Chayo, nakita ko. Talaga po? Hanggang madaling araw gising kayo? Oo, dahil maingay ang aswang. Anong nakita nyo ng gabing yon? Nakita ni Chayo kung sino ang aswang. Si Cairo, ang nobyo mong halimaw. Hindi ako nagbibiro sa sinabi ko sa'yo nung unang gabi pa lang ng lamay ng tita mo. Anong gusto nyong gawin ko? Bakit hindi tayo magtulungan? Patayin natin ang aswang para hindi na siya makapaminsala pa sa iba. Sige ho, payag ako. Patayin natin ang aswang.
Simulan na natin dito. Paano mo nalaman? Dahil hindi ako kasing bobo mo. Demonyo ka. Anong kasalanan ni tita? Bakit mo siya pinatay? Dahil nakita niya kung nagbago ng anyo. Gaya ng sabi ko sa'yo, walang pwedeng makaalam ng totoong katauhan ko. Lahat ng nakakaalam ng sekreto ko ay kay kamatayan didiretso. Isang malaking pagkakamali ginawa mo sa tita ko. At dito sa lugar kung saan mo siya pinatay, dito rin kita papatayin! Nang sugurin ako ng aswang, hindi muna ako umalis sa kinatatayuan ko. Nang malapit na siya, saka ako tumakbo sa gilid. Sabay saksak sa kanya sa likod. Napaliyad ang aswang at agad na humarap sa akin. Doon ko siya binato ng magkahalong asin at bawang. Muli na naman siyang sumigaw at nagwala. Sasaksakin ko pa dapat siya ng isang beses, pero nagawa niya akong sunggaban sa leeg. Pagkatapos ay hinagis niya ako sa altar. Dahil doon ay bumagsak ang mga nasa ibabaw, kasama na doon ang nakasinding kandila. Bigla akong napalayo nang mabilis na nadilaan ng apoy ang kurtina at agad na nagliyab yun. Kinuha ko ang picture ni Tita Chayong, saka ako umatras. Tatakbo sana ako palabas ng pinto pero naunahan ako ng aswang. Isinara niya yun. Ganon din ang pinto sa likod bahay, saka siyang ngumisi sa akin. Kung mamamatay ko, isasama kita! Hindi ako mamamatay sa ganitong paraan! Ikaw? Oo! Tapos sa pagtatago mo! Kasalanan nila yon. Si Chayong at ang kapatid ng ama ni Cairo. Kung nanahimik sila at nagbulag-bulagan tungkol sa akin, hindi sana sila mamamatay. Anong ibig mo sabihin? Total, mamamatay ka na rin lang. Sige, sasabihin ko sa'yo ang sekreto ko na dadalhin mo hanggang sa hukay mo. Dahil sa akin, kaya na-aksidente ang lolo ni Cairo kasama ang bunso at panganay niyang anak. Bigla akong humarang sa daan nila. Kaya bumangga ang sasakyan nila sa kasalubong nilang truck. Ako rin ang dahilan ng sunod sa bahay ng ama ni Cairo. Lahat yun ay dahil nakita ko na matandang lalaking yon. Binalaan ko siya na huwag niyang ipagsabi ang nakita niya. Pero matigas ang ulo niya. Sinabi niya ang sikreto ko sa mga anak niya. Demonyo ka! Ikaw ang dahilan ng pagkalat ang kwentong may sumpa ang pamilya nila! Kailangan kong gawin yon para mapunta sa kanila ang atensyon ng mga tao. Sagad hanggang impyerno kasamaan mong hayop ka! Ngayon, pareho tayong masusunog kasama ng bahay na to! Maliit ang mundo mo, Lolit. Malalaman ng lahat kung sino ka! Hindi ko hahayaang mangyari yan dahil ako ang magiging bida at biktima dito at ipagkakalat ko na ikaw ang aswang! Nagpapaliw ka na! Nabitawan ko ang picture ni Tita. Nang sugurin na naman niya ako, nagtangka akong saksakin siya ng itak, pero napigilan niya ang kamay ko. Habang nagpapambuno kami, unti-unti nang nagkakagulo sa labas dahil sa pagkalat ng apoy. Samantala, sa mga sandaling yun ay humahangos na lumabas si Cairo mula sa mansyon. Agad siyang nabalot ng takot nang makita daw niyang nasusunog ang loob ng bahay. May mga tumawag ng bumbero at ambulansya. Ang una daw niyang naalala ay ako na natrap sa loob. Sir, si Grace, nasa loob. Sinugod siya ng aswang. Ikuha niyo ako ng makapal na kumot. Bilis! Tapos basahin niyo! Opo, Grace! Grace! Cairo! Si Lolit ang aswang! Siya ang pumatay sa pamilya mo! Hindi aksidente pagkamatay nila! Habang naghihintay sa kumot na pinakuha niya, sa tulong ng mga kapitbahay, pinagtulungan nilang sirain ang pinto.
Nang sa wakas ay mabuksan na nila yun, bigla silang umatras nang salubungin ng lumalagablab na apoy. Biglang nanlambot ang binti ni Cairo. Nanlamig ang pawis niya. Agad niyang tinakpan ang tenga nang tila marinig niyang muli ang malakas na sigawan sa nasusunog nilang bahay. Kung paano hinaplos ng apoy ang balat niya. Naaalala niya ang pamilyar na init at hapdi sa katawan niya. Hanggang sa dumating si Mang Nestor. Sir Cairo, eto na po ang kumot. Natatakot ako, Mang Nestor. Sir, lakasan po ninyo ang loob ninyo. Alam kong hindi madali ito sa inyo dahil sa mga nangyari nung bata pa kayo. Pero kailangan ka ni Grace. Si Grace. Grace! Para raw siyang nabuhayan ng loob nang marinig ang pangalan ko, kasunod ng malakas na pagtawag ko sa kanya. Kinuha niya ang basang kumot at tinaklob yun sa ulo niya. Pagkatapos ay sumugod siya sa loob. Nang makita niya ako na malapit ng kagati ng aswang, malakas niyang sinipa ito kaya nawala ito sa ibabaw ko. Kinuha sa akin ni Cairo ang itak at biglang sinaksak ang aswang sa dibdib. Pagkatapos ay galit na tinulak ang aswang sa apoy. Tama na! Kulang ba yan, hayop ka? Sa mga ginawa mo sa pamilya ko! Pati si Lisa, dinamay mong animal ka! Hindi ba pamilyar sa'yo to? Kung nakaligtas ka noon, ngayon, hindi na! Tumahimik ka! Halika na! Matapos saksakin ni Cairo ng ikalawang beses ang aswang, hinila ko na siya papunta sa pinto sa likod bahay. Nakaharang na rin sa front door ang cabinet namin na natupok na rin ng apoy, kaya malabo nang makadaan kami doon. Tinalukbong niya ang kumot sa aming dalawa, pagkatapos ay binuksan namin ang pinto sa kusina. Hanggang sa nagulat ako nang tumingala ako at makitang mababagsakan na si Cairo ng umaapoy na bahagi ng kisame. Parang may sariling buhay ang mga kamay ko at namalayan ko na lang na naitulak ko si Cairo palabas ng pinto. Sakto namang bumagsak ang kisame at humarang yun sa daan. Nanlaki ang mga mata ni Cairo at nakaramdam ng takot nang makita niyang naiwan ako sa loob. Sumigaw siya ng malakas at puno ng takot. Sa paglaki ng apoy ay kumapal na rin ang usok, kaya nagsimula na akong ubuhin at mahirapang huminga. Hanap ko ng paraan. Makakalabas ako dito. Taas! Sa kwarto mo! Aabangan kita! Ay, Diyos ko, si Grace! Oo ba, si Grace! Ay, tulungan niyo siya! Yan! Baka sumabog na yung LPG niya. Tama mo mo! Bilisan niyo! Wala ka nang mapupuntahan! Mamamatay ka na rin dito! Mag-isa ka! Nalapnos na ang balat nito at nagliliyab na ang ibang parte ng likod nito. Pero kahit na sumusuray na, pilit akong sinundan ng aswang. Tumakbo ako paakyat sa kwarto. Pagbukas ko ng pinto, ang kaliwang parte pa lang ng pader ang nagsisimulang masunog. Pumasok ako agad doon at agad na sinarado ang pinto. Saka nagmamadaling kinuha ang silya at binasag ko ang jealousy window. Pagsilip ko sa ibaba ay nakaabang na sa akin si Cairo maging ang mga bumbero. Palapit na ang bumbero at iaakyat na sana nila ang hagdan pero bigla akong napalingon nang bumukas ang pinto at sumugod sa akin ang aswang. Grace! Talon! Hindi ka makakatakas sa akin! Grace! Bago pa ako maabutan ng aswang, ay siyang talon ko sa bintana. Agad naman akong sinalo ni Cairo at ng ibang bombero. Matapos yun ay nagmamadali kaming tumakbo palabas ng bakura namin. Papatayin na dapat ng mga bombero ang apoy,
Pero pinigilan sila ng mga kapitbahay matapos naming marinig ang malakas na sigaw ng aswang habang nasusunog ang katawan nito. Nang tuluyang lamunin ng apoy, maging ang kwarto ko. Halos ilang segundo lang ang pagitan nang tuluyang sumabog ang LPG. Napatakbo palayo ang iba habang kami ay tumakbo at nagtago sa likod ng fire truck. Mabuti na lang at magkakalayo ang mga bahay doon sa subdivision namin kaya walang nadamay na iba. Nang muli naming tignan ang bahay, tuluyan ng natupok ng apoy ang ibang parte at ang katawan ng aswang ay nakasampay ang kalahati sa bintana. Wala na ang aswang. Wala nang manggugulo sa buhay ng mga tao doon. Wala na ring tsismosa na maninira at makikialam sa buhay namin. Nang tumingin ako kay Cairo ay naiyak ito sa tuwa at hinalikan ako ng mariin sa labi. Tinakot mo ako, Sorry. pero nakaka-proud ang katapangan mo. Salamat. Dahil hindi lang si Tita Chayong ang binigyan mo ng hustisya, kundi maging ang pamilya ko. Sa iyo lang ako natutong lumaban. Doon sa mga pagkakataon na palagi mo ako nililigtas mula sa aswang. One year later, mula sa probinsya ay sumama ako kay Cairo nang kinailangan na niyang bumalik sa Maynila. Kailangan na rin kasi niyang pangasiwaan ng personal ang kanyang negosyo. Ayaw naman niya akong iwang mag-isa sa probinsya, kaya sumama na ako. Sakto naman na nag-resign ang naunang assistant niya dahil magmamigrate na ito sa ibang bansa. Kaya ngayon, hindi na ako virtual assistant, executive assistant niya na ako. Mas malaki na ang pinagbago ni Cairo kung self-confidence ang pag-uusapan. Nakakapagsuot na siya ng maayos na damit nang hindi tinatakpan ang burn marks niya sa muka. Hindi na sumpa ang tingin niya ngayon doon, kundi marka na nagsisimbolo ng himala at katapangan na nalagpasan niya noong bata pa siya. Now, his burn marks have become his sexiest feature and the essence of his uniqueness. Nang araw na yon ay maaga siyang umalis sa opisina para makipag-meeting. Ang alam ko ay sa bahay na kami magkikita, pero nagulat ako dahil pagdating ko sa lobby, naroon siya at naghihintay sa akin. Napangiti ako nang makita na may hawak siyang isang bungkus ng iba't ibang bulaklak. Hi, sweetheart. Para sa'yo. Happy Mansari. Thank you. Sabi mo sa bahay na tayo magkita. It's a lie. Sorry. Sinabi ko yun para hindi ka maghinala na may surprise ako para sa'yo. Akala ko nakalimutan mo na kung anong araw na ngayon eh. Pwede ba naman yun? Halika na, magdi-date tayo. Napalingon ako nang may makasalubong kaming isang grupo na tumingin kay Cairo. Pagkatapos ay nagbulungan. Nang tumingin ako sa kanya ay parang baliwala lang yun. Ngumiti pa siya at umakbay sa akin. Hanggang sa makasakay kami sa kotse ay kalmado pa rin siya. Hindi ka na affected sa mga sinasabi ng tao sa'yo? O kaya kapag tinitingnan ka nila? Hindi na. Sabi mo nga, di ba? Ito ang unique asset ko. Natutunan kong tanggapin at mahalin ang sarili ko kasama ng kapintasan ko. I'm proud of you, sweetheart. You're handsome, inside and out. Hindi ko alam kung anong kabutihan ang ginawa ko para ibigay ka ng Diyos sa akin. Nevertheless, I'm so grateful. Hindi ko alam kung anong buhay ko ngayon na wala ka. I love you. I love you more. Shortly after that day, Cairo proposed to me and asked me to marry him. Sino ba naman ako para tumanggi sa kasal na inaalok ng lalaking mahal ko?
sa mga sandaling binabasa nyo ito ay kasal na kami at magdadalawa na nga ang anak namin. Maraming napapahamak dahil sa isang chismis. Pero alam ko naman, lahat tayo ay may tinatagong marites sa katawan. Huwag tayong magpaka-plastic. Pero kung sa tingin natin ay makakasira ito ng buhay at relasyon ng ibang tao, yun ang hindi tama. Kaya sana ay huwag tayong maging kagaya ni Aling Lolit. Huwag tayong manghusga ng ibang tao base sa kanyang pisikal na anyo o kapintasan. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo ring gawin sa iba. Hanggang dito na lang at naway may natutunan kayo sa aking kwento. Maraming salamat po at more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Grace.